Ang Puerto Princesa City Water District ba ay kinukulang na ng supply ng tubig o mahina na? Sir Gerald, ang ginagamit po natin ngayon dahil nga po, paliwanag ko lang po, every rainy season po, dalawang surface sources po ang ginagamit natin. Ano? Oo. Ang Lapu-Lapu at ang Irawan River. So kaya po nilang i-sustain ang demand ni Puerto Princesa tuwing rainy season at nadadagdagan din po kasi ng tubig dahil nga po sa pag-ulan sa ating mga watersheds. Pero kapag sumapit na po ang tag-init at bumaba na ang level doon sa dalawang surface sources natin na Irawan at Lapu-Lapu River, Oo. pinapagana na po natin ang ating Montible Peruvian facilities. Ang ating pong Montible Peruvian facility ay kinakailangan po ng electricity o ng power para po ma-deliver yung tubig mula doon sa Montible papunta sa iba at sa mga tahanan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. So sa ngayon po, pinapagana po natin ang Montible at may sapat po tayo na tubig kahit papaano na pwedeng i-supply. Gayun nga lang po, dahil nga po sa mga naranasan natin mga instances, mga problema, kaya po nagkakaroon tayo minsan ng kakulangan sa pagsusupply ng tubig. Halimbawa na lang po dyan, pagka hindi po na-maintain yung electricity natin, o hindi po nagtuloy-tuloy ang electricity natin, gaya po itong nangyari nitong nakaraang araw, nagkaroon po tayo ng malawakan at matagal na brownout, kaya po naapektuhan din po yung tubig natin. Once po kasi na mag-stop yung electricity natin, natitigil din po yung operation ng ating mga pumping station. Pag tumigil po yung operation ng ating mga pumping station, hindi po tayo makakakuha ng tubig sa ating mga ground sources at hindi rin po agad-agad yung pagpapadala ng tubig sa Montible papunta sa ating mga tahanan. So kapag brownout po, kinakailangan pa po ng ilang oras para mapuntahan po yung ating mga pumping station na ating mga tao dahil unmanned o wala pong nakabantay, mga naka-standby na personnel doon sa ating mga pumping station. So pag pumunta po doon ang ating mga tao para paandarin ng generator, hindi rin po instant yung pagbuo ng pressure o paggawa ng pressure ng tubig para mag-deliver doon sa ating mga tahanan. So nag-take po ito ng oras. At nagiging problema po kasi natin yan. Pag medyo matagal po yung pagkawala ng tubig, ang mga transmission line, nagkakaroon po ng basyo o nababakante po yung tubo ng transmission line, nawawala ng tubig, kumbaga puro hangin na lang po. At kung magkakaroon man po ng tubig, sakasakali, pag binuksan po ng ating mga consumers yung kanilang mga gripo, lalo na pag peak hour o ito pong peak demand period kung saan marami nagbubukas ng tubig, kung nakabukas na po yung mga gripo na yan, ang tendency po niyan, yung tubig po ay dadaloy doon sa unang gripo o sa mga unang gripo na kung saan nakabukas. So ang nagiging problema po, yung mga nasa dulo, yun po yung hindi nakakakuha ng tubig dahil medyo hangin na lang po, particularly po dyan sa may barangay Bangkaw-Bangkaw at dyan po sa may kabayanan natin, sa may Manalo. So minsan po mahina din po yung ating Manalo booster, hindi po siya nakakapag-produce ng malaking PSI, kaya hindi rin po mahigop yung tubig basta-basta. So nagkakaroon po tayo ng delay doon sa pagsusupply ng tubig. So para aklaruhin lang po, we have enough water kung sa ngayon dahil po sa ating Montible, although bumababa na rin po yan dahil sa init ng panahon, pero ang nagiging main concern po talaga natin ay yung mga instances tulad nito ng brownout, yung mahinang voltahe ng ating kuryente, kaya hindi po na ipapaabot ng maayos yung tubig sa ating mga tahanan. Okay, sapat ang supply ng tubig dito sa atin sa Puerto Princesa.